Meron sa inyong ano, meron sa inyong sasabihin. Ay hindi, sa mga DDS lang pala. Meron sa inyong sasabihin. Si Katunying, mga DDS. May nakikita tayong mali, okay na. Eto. Kasi ganito ho yung mga DDS, mga kababayan. Ugali ng mga DDS itong binabanggit ni Katunying eh. No, pakinggan niyo po. Si BP Sara. Pero ibig sabihin ba, pag may nakikita si BP Sara, Kumbaga, ang umpisa yata niyan eh, sinusuportahan at gusto natin si BP Sara. Kaya lang, pero ibig sabihin ba, pag may nakikita tayong mali, okay na sa atin yun? Hindi pwede yun. oo. Madami ho nagtatanong sa akin, oh Mark Ramos, di ba dati, ano ka, DDS ka, sinusuportahan mo yung mga Duterte? Di ba? Oh, sabi ni Ray Ganab, Sir, Mark, magkano ang dahilan para di matuloy ang impeachment? Hindi ko lang alam kailan cheese. sabi ng mga DDS, oh di ba dati Duterte ka? Oh dati sinusuportahan mo yung mga Duterte. Oo, dati yon, no? Pero ngayon, magbubulag-bulagan pa din ba tayo? Ayan na, sumasampal na sa mga mukha natin yung mga ebidensya. Sumasampal na sa mga mukha natin yung mga hindi nila maipaliwanag. Tapos, okay, Duterte pa din. Duterte! Duterte! Hanggang sa maging kagaya nyo kami? Tingnan nyo ho sila, mga bossing. Mga nabulag na. Di po ba? Mga nabulag na ho, mga kababayan. Ano? Tingnan mo, halos isang oras at mag-iisang oras at kalahati na ho tayo nagsasalita dito. No? Lahat po ng sinasabi natin ay pro-impeachment. Matuloy ang impeachment. Oh, di ba? At hindi po pabor sa mga Duterte, mga kababayan. Lahat ng sinasabi natin, simula umpisa, no, ng vlog na to hanggang katapusan. Yung mga DDS, tingnan nyo pa din po ang kanilang mga mga komento. Wala, bayaran ka, Mark Ramos. Di ba? Wala, Mark Ramos. Utu-utu ka, ganito, ganyan. Ganun lang ho. Pero ni isa ho, mga bossing, doon sa tinapik natin, wala silang maidepensa doon sa idol nila. Hindi nila, yung mga dokumento na yan, mga resibo na yan, hindi totoo yan. Gawa-gawa lang ng mga Senate ng Congress yan. Hindi nila maidepensang ganun, mga bossing. Di po ba? Uulitin ko, kasi nga, walang naririnig na depensa doon sa kampo nila. Kaya gusto din niyang mga yan na ihinto ang impeachment dahil lalamunin sila nung pagkarami-rami na ebidensya. Yung depensa nila, depensang kanal lang. Kaya ayun, wag na lang ituloy. Di po ba? Ganyan yung style ng mga DDS. Bulag na ho, mga utu-utu na po. Halimbawa, may nakita tayong mali kay Pangulong Bongbong Marcos, magsasawalang kibo ba tayo? Hindi. Di ba ho, mga kababayan, magsasalita pa din tayo. Sabi ko nga eto, example na lang ho. Nung dati, nagpapakalat sila kay Pangulong Bongbong Marcos at sinasabi nila, adik ang presidente, ganito, ganyan. Sila Roque, sila Maharlika, nako, merong pulburon video. Ako, nakagano, sabi ko, Diyos ko, kapag ka ang presidente na ibinoto ko, ang pinakita nilang video, nagbabato, habang siya ay nanunungkulan na, tatalikuran ko to. Yun yung sinasabi ko sa lahat ng vlog ko dati, mga kababayan. Pag etong presidente na to at tama yung sinasabi ng mga Duterte at ni dating Pangulong Duterte na bumabatak ang ating Pangulo, tatalikuran ko si Bongbong Marcos. Kaso ho, mga kababayan, nung naghahanap na po ng ebidensya kay dating Pangulo, doon sa kanyang pinapakalat, doon sa kanyang mga sinasabi na nagdudurog ang ating Pangulo, wala pong maipakita. Sabi ko, saglit lang. Sinungaling pala tong tao na to Bakit ako susuporta dyan? Bakit tutuloy ko pa yung suporta? Hinto na ako. Nanlolo ko na lang Di po ba? Gusto na lang mang-agaw ng kapangyarihan hinto na ako. Kaya nagtuloy-tuloy po ako kay Pangulong Bongbong Marcos dahil wala naman tayo nakikitang ginagawa at hindi naman nila napatunayan. Di po ba? Kaya lang yung mga DDS, wala yan! Hindi totoo yan! Pati ho yung mga
yung mga inilabas ni Harry Roque na mga video daw po na nagpupulboro si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos daw po yun. Pinaniwalaan din ng mga gunggong. Eh nung kalaunan ho, mga bossing, dahil ho nahihiya na silang pag-usapan, ayun, hininto na nila na mapag-usapan. Di po ba? Oh. Magsasawalang. Katulad nito kay VP Sara, mga kababayan. Ito, narinig nyo na rin po ito. 406 names na nag-acknowledge Aha. na tumanggap ng pera, puro mga non-existent. Mhm. Sasabihin Ibig sabihin na non-existent. Walang birth certificate, walang ano ba sabi? Walang birth certificate, walang death certificate, wala ding marriage certificate. Ano yun? Sino tumanggap ng pera na yun? O eto, malupit yung paliwanag ni Katonying para doon sa mga DDS na sinasabi. Confidential nga eh. Pakinggan yung maigi mga DDS. Doon sa sinasabi niyang, confidential nga eh. Hindi dapat malaman. nyo, confidential yan baka naman talaga itinago sa pangalang iba. Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung Diba? Totoo naman ho. Kung hindi naman pala totoo yung mga pangalan na yan, sasabihin nyo, confidential, hindi pwedeng isabihin yung mga tao. Ba't nyo pa sinagmit? Ba't may mga perma-perma pa? Di lokohan nga lang. Di ba? itinago sa pangalang iba? Ba't pa kayo nag-submit ng acknowledgement receipt kung lokohan lang pala yun? Oh. Dapat hindi na ni-require yung acknowledgement receipt. Correct. So, what I'm saying here is, Tsaka yung sinasabi ninyo ha, mga DDS, yung sinasabi ninyo na dapat lang mga alias, pinapayagan yung mga alias-alias lang. Hindi ho. Pinapayagan yung alias, pero dapat may hiwalay na pagpapaliwanag kung sino yung mga alias na yun. Paano yun? Di nalaman na katotohanan kung sino yung mga yun. Sandali lang. COA, parte ng gobyerno, Commission on Audit. No? Hindi naman yun NPA, hindi naman kalaban ng gobyerno yun. Kahit saan, mahirap ilusot mga DDS, no? Si BP Sara. may mali talaga, may problema talaga sa pera ng bayan. Pag nakita na nating mali yun, at umokay pa rin tayo. Bobo kayo. Ay, sorry mga DDS! Sorry! Uto-uto lang. Uto-uto lang. Di ba? Hindi, kapag umokay ka pa dito, uto-uto ka na talaga. At nakita na natin, hindi, mali yun, pero okay yan. Kasi love ko yan may problema na po tayo, mga kababayan. Yan ho ang mga DDS, mga bossing. Ay, balita ko ha, di ba si Marcoleta nga ipagtatanggol si BP Sara. Si Marcoleta ipagtatanggol si BP Sara. Talagang nung nagsasalita siya doon sa Mautog, Hague version, Netherlands version, mga kababayan. Lintik lang ang walang ganti. Yun pa yung binigkas ni Marcoleta doon. Lintik lang ang walang ganti, sabi ni Marcoleta. Iurong na daw po yung impeachment kasi mapapahiya daw po ang gobyerno, sabi ni Marcoleta yun, mga bossing. Di ba, sabi ni Sara Bandiga, sabihin mo yan kay Marcoleta Katonying. Sabi pa ni Marcoleta, hanggat may panahon kayo, ihinto nyo na ang impeachment para hindi kayo mapahiya. May ganun pa. Tingin ko ho, kapag ka natuloy ang impeachment, etong mga ito ang mapapahiya ho, mga kababayan. Kaya, uulitin ko sa huling pagkakataon, no? Kaya huyang mga yan, gustong mahinto at gustong wag matuloy ang impeachment kasi po wala silang maidedepensa doon sa nag-uumapaw na ebidensya. Di ba? Wala. Yan lang po ang dahilan kung bakit. Kasi ho, kung sila malakas ang loob at alam nila na meron silang napakatinding depensa, baka yan pa ho ang mag-umpisa, sabihin nila, tara, umpisahan na natin. No? Naiinip na ako, kailangan ko nang tapusin to. Gusto ko nang matapos itong stress na ito. Kaso ho, pagka walang depensa, ihinto na lang natin yan.
gawin natin, dalihin natin sila doon sa mga rules na hindi pwedeng tumawid from 19th Congress to 20th Congress. Dalihin natin sila sa ganun. Dalihin natin yung taong bayan sa pamamagitan ng sasabihin natin wala nang oras at panahon. Di ba? Pera ng bayan, nawawala, hinahagilap. Tapos ang sasabihin ni Bato de la Rosa, wala na tayong panahon pag-usapan yan. Mga senators, yari kayo sa taong bayan pag nagkamali kayo. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat and God bless po. 6,000 viewers, huwag niyo po kalimutan, pindutin yung like at mag-subscribe sa ating channel. Mamayang gabi po, naka-live tayo alas 8 ng gabi. Maraming salamat and God bless po sa ating